Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon, may isang magandang dalagang nagngangalang Emily. Siya ay 20 taong gulang, matandang. Si Emily ay may asul na mga mata at gintong buhok. Ang pamilya niya ay mahirap pero sila ay masaya. Sila na nakatira sa isang maliit na bahay at mahal nila ang isa't isa. Masyadong mahilig si Emily sa pagbabasa ng mga libro. Nangarap siya ng mas mabuting buhay. Isang araw, pumunta siya sa pamilihan ng nayon. Pamilihan. Doon nakilala niya ang isang batang lalaki na ang pangalan ay si John. John ay matangkad at guwapo siya. May maitim na buhok at may mabait ngiti. Si John ay nagmula sa mayamang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay may-ari ng isang malaking bahay at maraming lupa. Si Emily at John ay naging mga kaibigan sila. Madalas silang nag-uusap at nagtatawanan. Sama-sama silang mahilig maglakad sa mga bukirin at sa tabi ng ilog. Sinabi ni John kay Emily ang tungkol sa kanyang mga pangarap. Ibinahagi ni Emily ang kanyang mga pag-asa kay John. Pakiramdam nila ay napakalapit nila sa isa't isa. Isang araw, sinabi ni John kay Emily, "Mahal kita." "Emily, pakakasalan mo ba ako?" Ako, Emily, ay sobrang saya niya at sinabi niyang, "Oo, John, mahal kita." Din, niyakap nila at nangarap tungkol sa kanilang hinaharap magkasama pero mayroong isang problema. Hindi gusto ng mga magulang ni John Emily. Akala nila hindi siya maganda, sapat para sa kanilang anak dahil siya ay mahirap. Sinabi ng ina ni John, "John, hindi ka makakapag-asawa." "Emily, hindi siya galing sa mayamang pamilya." Pamilya ni John, sang-ayon, "Oo, kailangan mong makahanap ng isang tao mula sa mayaman pamilya." John ay labis na malungkot siya dahil mahal niya si Emily at ayaw niyang umalis. Umalis siya. Sinabi niya sa kanyang mga magulang, "Mahal ko, Emily, siya ay mabait at magandang pera." Ay hindi mahalaga. Pero hindi nakinig ang kanyang mga magulang. Makinig sila, sabi nila, "Kung pakakasalan mo si Emily, hindi kami suporta." Alam ni Emily ang tungkol sa problema. Siya rin ay labis na malungkot siya. Mahal niya si John, pero ayaw niyang magdulot ng problema. Para sa siya, sinabi niya, "John, baka mas mabuti kung hindi tayo magpakasal. Ayaw kong gawing mahirap ang buhay mo." "Mahirap," sabi ni John. "Hindi, Emily. Mamahalin kita palagi." Tayo ay maghanap ng mga araw na lumipas at sinubukan ni John na konbinsihin ang kanyang mga magulang, ngunit hindi nila binago ang kanilang isipin. Emily's pamilya ay alam din tungkol sa problema na ikinababahala nila Emily. Sabi ng kanyang ina, "Emily, mahal ka namin. Gusto naming maging masaya, pero baka mas mabuti nang pakawalan si John." Umalis si Emily. Umiiyak siya ng maraming mga gabi. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Mahal na mahal si John, pero ayaw niyang saktan. Isang araw, nagpasya siyang kausapin si John. Sinabi niya, "John, mahal na mahal kita. Pero sa tingin ko, mas mabuti kung hindi tayo magpakasal. Hindi ka kailanman tatanggapin ng mga magulang mo. Ayaw kong gawing mahirap ang iyong buhay." "Mahirap si John. Wasak ang puso niya," sinabi niya, "Emily. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka." "Ikaw, pero ako, naiintindihan ko. Palagi kitang mamahalin." Niya. Niyakap nila at umiyak. Magkasama nilang alam na matatag ang kanilang pag-ibig. Pero ang mundo ay laban sila. Emily at John ay nagpasya na manatiling mga kaibigan. Nangako silang palaging susuportahan isa't isa. Ngunit ang kanilang mga puso ay sira. Ang kanilang mga puso. Alam nilang hindi sila kailanman magiging magkasama. Nagpatuloy si Emily na mamuhay kasama siya pamilya. Nagtrabaho siya ng mabuti at tumulong sila. Si John ay nagpatuloy din sa kanyang buhay, ngunit palagi niyang naaalala Emily sa mga nakaraang taon. At si Emily at John pa rin nagmamahalan isa't isa.
hindi nila kailanman nakalimutan ang kanilang pag-ibig. Alam nila na minsan, ang pag-ibig ay hindi sapat, na natutunan nilang ang buhay ay maaaring mahirap, pero palagi nilang pinanatili ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga puso. Emily ay nagtrabaho sa nayon. Tinulungan niya ang kanyang pamilya at mga kapitbahay na siya'y mabait sa kanila. Lahat ng tao sa nayon ay mahal na mahal siya. Siya, alam nilang may mabuti siyang puso. Si John ay nagtatrabaho rin. Mahirap siya tumulong sa kanyang pamilya sa kanilang negosyo. Siya ay mabait at patas sa lahat. Isang araw si Emily's ama ay naging napakamay sakit. Si Emily ay labis na nag-aalala siya. Inalagaan niya siya araw at gabi-gabi. Nagdasal siya na gumaling siya. Mas mabuti, John, narinig ang tungkol sa ama ni Emily. Ama, gusto niyang tumulong siya. Pumunta siya upang makita. Emily siya, sabi Emily. Ikinalulungkot kong marinig ang tungkol sa iyong ama. Ama, maaari ba kitang tulungan ikaw? Emily ay naantig sa kabaitan ni John. Kabaitan siya. Sabi niya, salamat John. Ang iyong suporta ay mahalaga sa akin. Marami sa akin. Nagdala si John ng gamot at pagkain para kay ni Emily. Pamilya na madalas niyang binibisita. Madalas na unti-unting bumuti ang kalagayan ng ama ni Emily. Mas mabuti si Emily ay labis na nagpapasalamat kay John. Sinabi niya, John, napakalaki ng puso mo. Salamat sa pagtulong kami. John ay ngumiti at sinabi Emily, palagi akong nandito para sa iyo. Ikaw, Emily at John ay naglaan ng mas maraming oras. Magkasama nilang pinag-usapan ang kanilang mga pangarap at umaasa silang alam nilang mahal pa rin nila ang bawat isa't isa. Ngunit alam din nila na ang mga magulang ni John, mga magulang ay hindi kailanman tatanggapin ang kanilang pag-ibig. Nagpasya silang manatiling magkaibigan at magtulungan isang araw. Kailangang pumunta ni John sa lungsod para sa trabaho, sinabi niya Emily. Kailangan kong umalis sandali, pero magsusulat ako kay ikaw. Emily ay malungkot, ngunit naintindihan niya. Sinabi niyang, mamimiss kita. John, pakikuha alagaan. John, niyakap si Emily at sinabi kong, mamimiss kita din, babalik ako. Mabilis na pumunta si John sa lungsod, nagtrabaho siya ng mabuti at natutunan ng maraming bago mga bagay na sinulatan niya ng mga liham. Si Emily, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang buhay sa lungsod. Sumagot si Emily kay John. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang buhay sa nayon. Ibinahagi nila ang kanilang mga saloobin at damdamin sa pamamagitan ng mga liham. Lumipas ang panahon at si John ay naging matagumpay sa kanyang trabaho. Nag-ipon siya ng pera at tinulungan ang kanyang pamilya, ngunit hindi niya kailanman nakalimutan. Emily, mahal pa rin niya ito at iniisip tungkol sa kanya. Araw-araw, iniisip din ni Emily si John. Namimiss niya siya pero masaya siyang marinig tungkol sa kanyang tagumpay. Isang araw, nagpasya si John na bisitahin ng nayon na gusto niyang makita Emily. Pumunta siya sa bahay niya at kumatok. Sa pinto, binuksan ni Emily ang pinto at nagulat nang makita John. Sabi niya, John, andito ka na. John ngumiti at sinabi, oo Emily, namiss kita. Ikaw, nag-usap sila ng matagal oras. Sinabi ni John kay Emily ang tungkol sa kanyang buhay sa ang lungsod. Sinabi ni Emily kay JN ang tungkol sa kanyang buhay sa nayon. Nagtawanan sila at ibinahagi ang kanilang mga alaala. Sabi ni John kay Emily, mahal pa rin kita. Gusto kong makasama ka. Ikaw, Emily, ay masaya pero nag-aalala siya at sinabi, John, mahal din kita pero ano naman ang tungkol sa iyong mga magulang? John said, I have saved pera. Kaya kong suportahan tayo. Hindi ko kailangan ang pahintulot ng mga magulang. Hindi na Emily ay naantig kay John. Pagpupunyagi, sinabi niya, John, ipinagmamalaki kita. Nang ikaw,
pero ayaw kong magdulot ng problema para ikaw, John. Sabi ni Emily, ikaw ang aking kaligayahan. Gusto kong makasama ikaw, Emily. At John ay nagpasya na maging sama-sama nilang alam na hindi ito magiging madali. Pero handa na silang harapin ang hamon. Nagpakasal sila sa isang maliit seremonya kasama ang kanilang mga kaibigan at pamilya. Ang pamilya ni Emily ay labis na masaya para sa siya. Alam nilang mabuting tao si JN lalaki na hindi natuwa ang mga magulang ni John tungkol sa ang kasal, na hindi nila dinaluhan ang seremonya, pero hindi hinayaan ni na John at Emily na hadlangan iyon sila. Mahal nila ang isa't isa at determinado na gawing maayos ang kanilang buhay. Magkasama magtagumpay, lumipat sina Emily at John sa lungsod. Nagsimula sila ng bagong buhay. Magkasama silang nagtrabaho ng mabuti at nagtagumpay. Bawat musika, sila ay hinarap ang marami mga hamon, ngunit ang kanilang pag-ibig ang nagpanatili sa kanila. Malakas, alam nila na basta't sila meron sila sa isa't isa, kaya nilang malampasan anumang bagay. Lumipas ang mga taon at sina Emily at John nagtayo ng masayang buhay. Magkasama silang nagkaroon ng mga anak at tinuruan sila ng mga halaga ng pag-ibig at kabaitan, na hindi nila kailanman nakalimutan ang kanilang paglalakbay at ang mga hamon na kanilang hinarap nila. Alam nila na ang tunay na pag-ibig ay matatag at kayang malampasan ang anumang musika hadlang. Si Emily at John ay tumanda. Magkasama nilang binalikan ang kanilang buhay na may kasiyahan at pagmamalaki. Alam nilang ang kanilang pag-ibig ay gumawa sila'y naging mas mabuti mga tao, na nagpapasalamat sila sa isa't isa at ang buhay na kanilang itinayo magkasama. At kaya't si Emily at John ay namuhay masayang masaya habang pinapahalagahan ang pag-ibig na alam nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi namatay, at nakatagpo sila ng kapayapaan sa kaalaman na ang kanilang pag-ibig ay nagbigay ng buhay na makabuluhan at maganda. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, pakiusap, gusto mag-subscribe at i-share. Kita-kits sa susunod na video.